Hindi tumawag si Mama, ni hindi siya nagdalawang isip. Nag-text lang siya sa akin, "Huwag ka nang pumunta. Gusto ng pamilya na walang gulo ang kasal." Makalipas ang 1 segundo, nilike ito ng kapatid kong si Selena, para bang ang pagkawala ko ay isang malaking regalo sa lahat. Natitigan ko ang screen, nararamdaman ang tahimik na pagkaputol sa loob ko. Yung klase na hindi mo naririnig, pero hindi mo makakalimutan kailanman. Kaya nag-reply ako, "Magandang choice." At sa mga salitang iyon, tumigil na akong maging safety net nila. Wala silang alam sa susunod na mangyayari. Bago ko ikwento lahat, sabihin mo muna sa akin kung saan ka nakikinig, para alam kong hindi ako nag-iisa. Sana masabi kong nagulat ako sa mensahe, pero ang totoo, pinatunayan lang nito ang bagay na ilang taon ko nang tinatakasan. Ang pangalan ko ay Valerie, at sa pamilya namin, hindi ako kailanman ang paborito. Malayo pa roon. Ako yung maaasahan, yung maayos, yung laging may plano at paraan ng pagbabayad. Yan ang role ko mula pa nung bata pa ako, bago ko pa maunawaan na pwede pala akong pumili ng iba. Sa labas, mukha kaming perpekto, halos nakakainggit. Si Mama, si Marisa, parang ipinanganak na para maging host ng mga perpektong salo-salo, matulis ang ngiti na parang maaaring maghiwa ng kwarto. Si Papa, si Eduardo, tahimik na lumalayo tuwing may gulo. At si Selena, maganda, sinasamba, palaging pinapatawad. Pagpasok niya sa kwarto, nagbibigayan ng espasyo ang mga tao. Pag ako ang pumasok, ibinibigay sa akin ang mga responsibilidad. Ang kakaiba, matagal ko ring hindi inisip noon. Project manager ako sa trabaho. Gusto ko ang spreadsheet, timeline, color-coded na priorities. May sense sa akin ang structure. Ang tao, hindi palagi. Kaya nung humingi ng tulong ang pamilya sa pagplano ng kasal ni Selena, pumayag agad ako gaya ng dati. Hindi na tanong iyon. Ako ang nag-asikaso ng deposits, coordination sa venue, lighting team, catering schedules. Lahat ng bill sa mesa ko napunta at binayaran ko ng walang alinlangan. Hindi dahil deserve ito ni Selena, kundi dahil inaasahan ito ni Mama. Isang tao lang ang tunay na nakakita sa akin noon, si Lola. May paraan siya ng pakikinig na parang pinabagal ang oras. Sa maliit niyang hardin sa likod ng bahay, puputol siya ng rosas habang sinasabi sa akin na ang lakas ay hindi lang sa mga dinadala mo, kundi pati sa mga tinanggihan mong buhatin. Hindi ko naintindihan noon. Akala ko ang pagiging malakas ay ang pagsabi ng oo sa lahat. Pero habang papalapit ang kasal, unti-unting humihigpit sa akin ang maliliit na bagay na parang may ibang humihila ng mga sinulid. Pupurihin ni Marisa ang mga choice ni Selena, tapos titingnan ng akin na parang abala. Paulit-ulit na sinasabi ni Eduardo kung gaano raw nagpapasalamat si Selena, kahit isang beses hindi pa ako pinasalamatan ni Selena. At sa isang planning meeting, noong imungkahi kong bawasan ang guest list para kasya sa budget, hindi man lang siya tumingin mula sa cellphone. Nagbuntong hininga lang siya at sinabi, "Val, pwede bang ayusin mo na lang? Lagi mo namang nagagawa." Nanatili sa dibdib ko yung mga salitang iyon ng ilang araw, pero tinuloy ko pa rin. Binabati ko si Lola bago ang bawat malaking desisyon, hinahayaan ang katahimikan ng bahay niya na i-reset ako. Naramdaman niyang may mali pero ayoko siyang bigatin. Nakakita na siya ng sobrang pagkabigo sa pamilyang ito. Noong umaga na dumating ang text na iyon, ang hindi pag-imbita sa akin, nakaupo ako sa apartment ko at chine-check ang final payment schedule. Tumama ang liwanag mula sa bintana sa kwintas na ibinigay sa akin ni Lola, maliit na silver pendant, sinabi niyang simbolo raw ng kalinawan. Nakakatawa kung paanong palaging dumadating ang kalinawan bago pa masira ang isang bagay. Noong araw na iyon, napagtanto ko na hindi ako kasama sa selebrasyon nila. Ako lang ang nagpopondo, at sa unang pagkakataon, hindi masakit ang katotohanan iyon. Pinatatag ako nito. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng mensahe, lahat ng nasa family group chat ay may kakaibang ningning. Sobrang masaya, sobrang curated, para bang nagpe-perform sila ng pagkakaisa na hindi kasama ako. Iyon ang unang senyales. Ang pangalawa ay tahimik na dumating, halos nakabalat kayo bilang excitement. Inanunsyo ni Marisa na gusto niya ng wedding week, sunod-sunod na pre-events para ma-impress ang future in-laws ni Selena. Sabi niya ng mahina,
Para bang brunch lang ang pinag-uusapan, pero napatingin ang mga mata niya sa savings envelope ni Lola na nasa counter. Natigilan ako. Tinakpan niya, pero halata ang intensyon. Gusto nilang gamitin ang pera ni Lola, ang kaunting inimpok niya para sa emergency, ang pondo na binabantayan niya na parang banal na lupa. Mama, sabi ko ng mahina, hindi yan ang purpose ng perang yan. Kumindat siya na parang naguguluhan sa tono ko. Valentina, wag kang OA. Isang beses lang ikakasal si Selena. Tumingin ako kay Selena, umaasang may makita akong senyales na naiintindihan niya ang bigat ng sinasabi ni Mama. Pero nagkibit-balikat lang siya habang inaayos ang manggas ng bagong damit, yung damit na tahimik kong binayaran. Hindi naman, malaking bagay Val, hindi naman ginagamit ni Lola yung pera. Bumigat ang tiyan ko. Naplano na nila ito o kahit man lang napag-usapan nila kapag wala ako. Makalipas ang ilang araw, isinama ko si Lola sa dress fitting. Mabagal pero proud siyang lumakad, mainit ang kamay niya sa akin. Habang nakatayo siya sa harap ng salamin, pinapakinis ang tela sa balakang, bumulong siya. Narinig ko ang sinasabi ng mama mo, nag-aayos sila ng mga bagay-bagay nang wala ka. May kaluma ng boses niya na taglay lang ng katotohanan. Nilunok ko, hindi sigurado kung aaminin ang nararamdaman ko na. Tinawag kami ng fitting assistant bago pa ako makasagot. Makalipas ang 2 araw, doon na-click ang lahat. Pumasok ako sa living room ni Marisa para i-drop ang final timeline ng rehearsal dinner. Nakaupo si Selena sa sofa, nakataas ang cellphone, naka-hover ang hinlalaki sa group chat. "Oh," sabi niya nang makita ako, "hindi ko alam na dadaan ka." Hindi galit ang tono, mas masama, dismissive. Tuminging saglit si Marisa. Nagko-confirm kami ng seating. Nakita ni Selena ang mas magandang layout kesa sa ipinadala mo. Mas maganda, hindi mas makatarungan, hindi mas patas, mas maganda lang dahil galing kay Selena. Tapos, lumiwanag ang screen ni Selena sa mensahe ni Mama, yung nag-uninvite sa akin. Sa harap ko mismo, tinapik ng hinlalaki niya ang maliit na heart sa tabi noon. Isang like lang. Walang tunog, pero may pumutok sa loob ko ng mahina at masakit, parang manipis na yelo na sumusuko. Hindi man lang siya tumingin. Tinakpan lang niya ang phone at sinabi, "Para sa ikabubuti yan, Val. Lahat sumang-ayon. Lahat." Naalala ko na nakatitig ako sa kanilang dalawa, biglang bumigat ang hangin na hindi na makahinga. Umalingawangaw sa isip ko ang sinabi ni Lola. Nag-aayos sila nang wala ka. Hindi ito misunderstanding. Hindi ito pagkakamali lang. Sinadya ito, pinlano, at ginawa ng may kaswal na kalupitan na parang itinabig lang ang abala. At sa sandaling iyon, alam ko nang hindi ako nakikipag-deal sa pagkakamali. Nakikipag-deal ako sa plano. Noong gabing nilike ni Selena ang mensahe na nagburado sa akin, mag-isa akong nakaupo sa apartment ko habang nakabukas ang wedding payments sa laptop. Line per line na nakasindi pabalik sa akin. Venue deposits, lighting adjustments, catering schedules, floral installments, lahat approved, lahat binayaran ko. Mas mukhang ledger ito ng pagbura sa akin kesa selebrasyon. Sa loob ng maraming taon, sinabi ko sa sarili ko na hindi sinasadya ng pamilya ko na samantalahin ako, na tumutulong lang ako, na pinapadali ko ang buhay nila. Pero habang nakatitig ako sa mga bayad na iyon, sa wakas nakita ko ang katotohanan. Hindi sila umaasa sa akin, kinakain nila ako. Bumuzz ang phone ko. Bagong message sa family thread. Muli si Selena, ipinadala ang bagong seating chart. Gusto ni Mama ang layout ko na lang daw. Walang paki, walang salamat, walang pagkilala sa oras na ginugol ko sa pagbuo ng plano na gumagana. Nakakagulat kung gaano kabilis nagiging ordinaryong ang kalupitan. Isinara ko ang laptop bago pa ako mag-second guess sa susunod. Hindi nanginginig ang kamay ko, hindi nabibitin ang hininga, parang may tumigil at naging matulis sa loob ko. Binuksan ko ang private message kay Mama at tinipa ang 2 salita. Magandang choice. Sandali, nakatingin sa akin ang reflection ko mula sa madilim na bintana. Kalmado, mahusay na babae na sa wakas lumabas sa role na hindi niya pinili. Tapos idinagdag ko ang pangalawang sentence, yung hindi nila inaasahan. Kung ganon, makakalaya na rin kayo sa mga bayad ko. Walang paliwanag, walang galit, puro katotohanan lang. Pinindot ko ang send.
Ang katahimikan pagkatapos ay parang banal. Binuksan ko ulit ang laptop, ngayon may layunin. Isa-isa, parang pagbunot ng sinulid sa tapestry, chinek ko ang bawat kontrata sa event. Catering, lighting, team, venue, coordination, decor, rentals, lahat nakatali sa personal account ko. Lahat ng approval ay nasa pangalan ko. Ang authority na akala nila sa kanila ay sa akin pala talaga. Hindi ko kailangang makipagtalo. Kailangan ko lang tumigil sa pag-enable sa kanila. Nag-email ako sa bawat vendor ng paisa-isa, binabanggit ang sections ng kontrata at timeline. Hindi na natin itutuloy, paki-cancel na lang ang pending invoices. Huwag na mag-process ng karagdagang bayad. Hindi ko binanggit ang family issues, hindi ito revenge gossip. Boundary setting lang ito, malinis at professional. Habang nagtatrabaho, may kakaibang kapayapaan ang pumuno sa kwarto. Hindi kasiyahan, hindi paghihigante, alignment lang. Para bang sa wakas kumikilos ako ng naaayon sa katotohanan ng nararamdaman ko. Bandang hating gabi, may mahinang katok sa pinto. Si Lola pala. Mas lalong naging maliit ang maliit niyang katawan sa ilaw ng hallway. Pumasok siya at umupo sa sofa, pinapakinis ang palda, gaya ng lagi niyang ginagawa kapag nagagather ng lakas. Alam kong sinasaktan ka nila, mahinang sabi niya. Pero hindi mo na kailangang buhatin sila. Nanginig ang boses niya at iyon pa lang ang nagpabiyak ng isang bagay sa loob ko. Ganon din ang ginawa sa kanya ng pamilya namin. Afterthought lang, resource na gagamitin. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mahalin ang mga taong hindi ka pinoprotektahan. Hinawakan ko ang kamay niya. Tama na ako sa pagdadala sa kanila. Lola, kami na lang ang pipiliin ko ngayon. Tumango siya, nagliwanag ang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi sa parang pride. Bago siya umalis, bumulong siya, pag-uwi nila, handa na tayo. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, naniwala ako sa kanya. Ang umaga na balak nilang dumating ay kakaibang tahimik, para bang humihinga ang buong lungsod. Si Lola ay nakaupo sa mesa ng kusina, paulit-ulit na tinutupi ang iisang napkin, tumitingin sa bintana bawat ilang segundo. Nag-brew ako ng tsaa para lang may gawin ang mga kamay ko. Pinainit ng singaw ang mukha habang lumalalim ang realidad sa dibdib ko. Ngayon ang araw na magbabago ang lahat. Chinek ko ang phone ko sa huling pagkakataon. Walang message mula sa pamilya, kahit courtesy update man lang tungkol sa flight nila. Siyempre wala. Sa pananaw nila, wala akong existence maliban kapag may kailangan silang solusyon. Pero ngayon, ibang-iba ang kailangan nila. Sigurado ka na bang handa ka? Mahinang tanong ni Lola. Tumango ako, higit pa sa handa. Maaga kaming dumating sa airport, hawak ni Lola ang braso ko habang naglalakad sa terminal. Hindi siya masyadong nagsalita. Pero ang presensya niya ang anchor na kailangan ko sa buong buhay ko. Matatag, mainit, tapat. Bawat hakbang ay parang pagbawi ng lupa na hindi ko alam na nawala sa akin. Ang abogado namin, si Attorney Miguel, ay nagkita sa amin malapit sa arrivals hall. Kalmado, mahusay, yung klase ng tao na ginagawang manageable ang gulo. Tumango siya sa amin bago binuklat ang folder. Lahat ayos na, sabi niya. Maghihintay tayo hanggang makalabas sila sa baggage claim. Malamang kayo muna nila lalapitan. Maghanda kayo. Maghanda sa version nila ng kwento? Bulong ko. Nagbigay siya ng mahinang ngiti. Ang mga taong umaasa sa iyo ay bihirang maghanda sa mundong wala ka nang ibinibigay. Pinisil ni Lola ang kamay ko. May galaw ang napansin namin sa sliding doors. Nagsimula nang lumabas ang mga pasahero na pagod ang hakbang at gusot ang damit. Tapos nakita ko na sila. Si Marisa na nauuna, tuwid ang likod, matulis ang ekspresyon na parang nanalo sa bakasyon. Sumunod si Selena, hinila ang sobrang laking maleta. Si Damon sa likod, nakabaon ng mukha sa cellphone. Sa isang saglit, hinila ako ng instinct. Ang dating ugali na batiin sila, ayusin ang lahat, manatiling maliit para mapanatili ang kapayapaan. Pero ang version kong iyon ay kabilang na sa buhay na hindi ko na ginagamit. Nauna akong nakita ni Mama. Nagdaan ang pagkalito sa mukha niya, agad na palitan ng inis. Anong ginagawa niyo dito? Singhal niya, hinigpitan ng coat sa balikat. Hindi niyo kailangang sunduin kami. May ride na kami. Hindi kami ang sunduin niyo, sabi ko. Gumulong ang mata ni Selena. Ano?
Kayo ang humihingi ng tawad sa pagsira ng plano sa kasal. Malalim na huminga si Lola. Nauna si Atty. Miguel bago pa ako makapagsalita. Magandang umaga po. Ako po si Miguel Santos. Kinakatawan ko po sina Valerie at ang kanyang lola sa isang bagay na kailangang agarang asikasuhin ninyo. Nawala ang kulay sa mukha ni Mama. Kumurap-kurap si Selena, mababaw ang paghinga. Sigurado akong biro ito, sabi ni Marisa. Pinilit ang tawa. Abogado? Para saan? Para sa financial exploitation kaugnay ng pondo sa kasal, sagot ni Atty. Miguel ng mahinahon, inabutan siya ng sobre. At sa pagtatangkang gamitin ang savings ng inyong ina nang walang pahintulot. Kinuha ni Mama ang dokumento pero hindi binuklat. Wala kaming ginawang exploitation. Lahat ay napagkasunduan. Nag-offer si Valerie na tumulong. Lagi naman siyang ganoon. Yan ang problema, sabi ko ng mahina. Inaasahan niyo ito hindi dahil gusto ko, kundi dahil ayaw niyong makita akong iba, maliban sa source ng solusyon. Lumapit sa akin si Selena, itinuro ako. Iniwan mo ang responsibilidad mo. Sinira mo ang lahat, kailangan mo lang manahimik, manahimik. Inulit ni Lola ang sinabi niya, nanginginig pero matatag ang boses. Sinabi ninyo sa kanya na huwag pumunta. Sinabi ninyo sa apo ko na hindi siya welcome sa kasal na siya ang nagbayad. Natigilan si Selena, humina ang masamang tingin. Humarap si Mama kay Lola. Nay, tigilan mo yung pagiging OA. Family matter ito. Hindi. Matigas na sabi ni Lola, itinaas ang baba. Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng isa para itaas ang iba. May mga tao nang nakapila sa likod namin, mga pasahero na bumagal ang lakad para manood, nagbubulungan habang lumalalim ang tensyon. Ayaw ni Mama ng eksena. Namula ang pisngi niya habang lumilingon-lingon na parang kasalanan ko rin ang public humiliation. Wala kaming ginawang mali, sabi ni Marisa. Binabaliktad niyo ito. Binuklat ni Atty. Miguel ang isa pang folder. Ito po ang kopya ng mga mensahe kay Valerie, kasama ang nag-uninvite sa kanya sa event. At ito naman, itinaas ang isa pang page, dokumento ng mga bayad na ginawa niya. Nakita kong tumitingin si Mama mula page patungong page, sumisikip ang panga. Tapos inabutan ni Atty. Miguel si Selena ng hiwalay na sobre. Ano to? Tanong ni Selena. Itinaas ang kilay? Notice tungkol sa pagtatangkang ilipat ang emergency fund ng inyong lola, sagot ni Atty. Miguel. Malamig ang tono. Account na binabantayan ni Valerie dahil siya lang sa pamilya ang hindi kailanman humugot dito. Hinawakan ni Selena ang sobre na parang masusunog siya. Humarap ulit si Mama sa akin, manipis at matulis ang boses. Paano mo nagawang isali ang mga estranghero sa pribadong bagay natin? Ginawa mo itong pribado noong itinaboy mo ako, sabi ko, at ginawa mo itong legal noong sinubukan niyong gamitin ang savings ni Lola dahil naubos niyo na ang akin. Si Damon, natahimik, sa wakas nagsalita. Sandali, pwede ba tayong kumalma? Sobrang laki na ng issue nito. Sobrang laki, ulit ni Lola. Ikaw pa ang nag-udyok kay Selena na humingi pa. Higit pang pera, higit pang suporta, mga bagay na hindi niya pinaghirapan. Sumikip ang panga ni Damon. Hindi naman, putol ni Selena sa kanya. Tumigil ka na lang, parang may lumabas na hangin sa loob niya. Nang hina ang balikat niya, unti-unting nawala ang tapang. Mas mukha siyang batang na huling gumagawa ng makasarili kesa sa kumikinang na bride na inaakala niya. Nanginginig ang kamay ni Mama habang isinusuksok pabalik ang mga papel kay Atty. Miguel. Maayos natin ito. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo, Valerie. Huminga ako ng matatag at sigurado. Gusto ko lang maintindihan niyo na tapos na ako, sabi ko. Tapos na akong maging safety net niyo. Tapos na akong magbayad ng consequences na hindi nyo natutunan. Tapos na akong magkunwaring pamilya tayo, gayong itinuturing nyo akong pagkakamali. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan namin, mabigat at nakakasakal. Tapos bumulong si Selena. So pinaparusahan mo kami. Umiling ako. Hindi, pinoprotektahan ko ang sarili ko. Muli si Atty. Miguel. May mga steps kayong kailangang sundin. Kailangan niyong sumagot sa mga notice na ito sa loob ng given time frame. At hanggat hindi naaayos ang bagay na ito, bawal kayong galawin ang account ng Lola. Sa wakas binuklat ni Mama ang sobre. Tumingin siya sa unang linya
at gumuho ang ekspresyon. Takot ang pumalit sa galit. Ito, pwede tayong mapahamak dito, bulong niya. Nakahamak na kayo, sagot ni Lola. Tumingin si Mama sa aming dalawa, natutunaw ang confidence. Valerie, please, pamilya tayo. Tiningnan ko siya nang may kalinawang pinaghihirapan kong kitilin. Ang pamilya ay dapat nagpoprotekta sa isa't isa, hindi lang sa sarili nila. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, wala siyang maisagot. Nagalaw si Damon nang hindi mapakali. Pinahid ni Selena ang pisngi, sinira ang maskara. Si Eduardo, na tahimik hanggang ngayon, sa wakas lumapit. Pasensya na Val, mahinang sabi niya. Dapat mas naging maayos kami. Ito ang pinakamalapit na paghingi ng tawad na narinig ko mula sa kanya. Tumango ako, tinanggap ang mga salita nang hindi pinapatawad ang lahat. Tinipon ni Attorney Miguel ang mga folder. Tapos na po tayo dito. Hinawakan ulit ni Lola ang braso ko, matatag ang hawak. Habang tumatalikod na kami, tinawag ako ni Mama. Valerie, anong gagawin na namin ngayon? Huminto ako ng sapat para matitigan siya. Ayusin niyo, sabi ko, gaya ng inaasahan niyo sa akin. At kasabay noon, umalis ako, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kalayaan. Ang unang tunay na kalayaan na naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Sa mga sumunod na linggo, lahat ay natahimik gaya ng lagi sa katotohanan. Tahimik pero permanente. Ang mga notice na isinampa ni Attorney Miguel ay nagpatuloy. At sa unang pagkakataon, may tunay ng boundary sa savings ni Lola. Wala nang uutang, wala nang pressure na nakabalat kayo bilang family tradition. Protektado na ang account at protektado na rin siya. Mas madalas ko siyang dalawin pagkatapos noon. Mag-uupo kami sa maliit niyang hardin habang puputol siya ng rosas gaya noong bata pa ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya mukhang pagod. Mas magaan siya, parang ilang taon niyang pinigilan ang hininga ng hindi namamalayan. Nawala ang plano sa kasal, halos magdamag. Nagpadala ang mga vendor ng confirmation ng canceled payments. Pumapasok pa rin sa phone ko ang mga message, may galit, may hiya, may masakit na katahimikan. Wala AK-861 akong sinagot. Hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil wala nang dapat sabihin. Isang hapon, ipinatong ni Lola ang kamay niya sa akin. Iniligtas mo kaming dalawa, bulong niya. Pero hindi ko nararamdamang tagapagligtas ako. Parang isang taong sa wakas pumasok sa sariling buhay. Kaya nag-apply ako bilang volunteer sa local advocacy center para sa mga matatanda, mga tulad ni Lola, na nararapat protektahan ng maaga pa bago pa nila makita na kailangan na nila ito. Sa unang pagkakataon, hindi ako nag-aayos ng gulo. Pinili ko ang layunin. Noon, akala ko ang pag-ibig ay ang pagdadala ng lahat para sa mga taong nagsasabing kailangan nila ako. Pero ang tunay na pag-ibig, yung nagpapagaling sa halip na nakakaubos, ay hindi kailanman humihingi sa'yo na mawala para lang sumikat ang iba. Ang mga choice ng pamilya ko ay hindi ang nag-define sa akin. Ang boundaries ko ang nagbigay ng hugis sa akin. At ang pag-alis ay hindi ang katapusan ng isang bagay na sirang-sira. Ito ang simula ng isang bagay na tapat. Kung nakaka-relate ka sa kwentong ito, i-share mo ang experience mo sa comments. Sabihin mo rin kung saan ka nakikinig at siguraduhing mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod.